ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Karamihan kasi gumagawa ng kabutihan ng isang tao, ito'y kanyang ipinagyayabang. Ayun. Ito'y kanyang pinagmamalaki. Ito ang bawal na ayaw mangyari sa atin ng Panginoon. Na ayaw ipagawa sa atin ito. Pero, karamihan nga, kung ano pa ang bawal, eh siya pa ang ginagawa. No? Karamihan, gano'n eh. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So, wala tayong inaasahan na gantimpala. Para magkaroon tayo ng gantimpala, kahit gumawa tayo ng nakikita ng mga tao, pero hindi yung pinagmamalaki mo, kundi yung ginagawa mo yon dahil mahal mo ang kapwa mo, galing sa kaibuturan ng puso mo. Ito naman ang sinasabi kanina ni Kuya Ben, na kumbaga sa ano yung natalakay natin, yung ilaw. Upang makita ang iyong mga ginagawang mabuti. Na hindi mo ipinagmamalaki. Kundi ginagawa mo yun dahil mahal na mahal mo ang lahat ng tao, wala kang sinisino, katulad ng ipinaliwanag natin kanina, na ibigin natin ang ating kaaway. Yun ang layunin ng Panginoon, kaya niya idinugtong ito rito. Huwag pakitang tao ang lahat ng ating ginagawa. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang kapwa natin at alam natin, sa sandaling minahal natin ang kapwa natin, minamahal na natin ang Panginoong lumalang sa atin. Ayun. Yung paglilimusi, yung ginagawa natin para sa kabutihan ng ating kapwa na hindi na dapat talagang ipagmaingay pa yan. Nang kasi ginagawa natin ito dahil mahal natin yung ating kapwa. Ibig sabihin, bukal sa kalooban natin yung ating ginagawa na yon para doon sa ating kapwa na yon. Gusto mo kasing tulungan dahil mahal mo siya. Hindi mo siya tinutulungan dahil gusto mong sumikat ka. Gusto mo ring mahalin ka. Ayun. Gagawin mo yon kahit hindi kanya tulungan, kahit hindi kanya mahalin. Basta't ang mahalaga, mahal mo siya. Ayun. Kaya mo siya tinulungan. Ayun. Meron kang pagmamahal. So, kasi may mga tao kasi kapag para bang yung pag nagbigay, nagbigay ng pera, halimbawa, abay pakatapos ibigay, balang araw hinahanap pa. Yun ang masakit dito. Yun ang mga iniiwasan dyan eh. Ito yung gustong mawala sa atin ng Panginoon. Pag binigay mo na, binigay mo. Meron kasi nagbibigay, na pagbigay, meron pa sinasabi. Doon sa binigyan. O ikaw naman, kasi tatamad-tamad ka pa rin, yung mga, pero wala sa puso yun. Wala. Hindi. Walang pagmamahal. Wala. Nasa nguso yun. Wala sa puso. Nasa nguso. Walang pagmamahal. So, mga gilo namin tagapakinig, yun yung aral. Kung tayo yung magbibigay sa mga taon dapat natin tulungan, bukal sa loob natin. Dan kasi nababasa ng Diyos yan eh. Kung ibibigay mo yan ng maluwag sa kalooban mo, o meron kang mga iniisip pang iba eh. Pero kung yan ay bukal sa puso natin ang pagbibigay natin, dan kasi sinabi nga ninyo na dahil mahal mo yung kapwa mong yon, bukal sa loob mo yung pagkapagbigay, wala kang ibang alalahanin dahil yun talagang ibinigay mo sa kanya, yun nagre-reflect sa Diyos. Yun ang tatanggap ng gantimpala dahil nababasa ng Diyos ang iyong mabuting layunin na walang pagmamayabang, na walang pagkukunwari. So, yun ang sinasabi. At saka mapayapa, brother, Kuya Men, Kuya Bert, mapayapa yung taong kapag nagbigay siyang ganyan na nasa puso niya,
baliwala sa kanya yung binigay niya eh. Baliwala na eh. Pagmamahal yun. Pero pag yung nagbigay na wala sa puso, maniwala kayo sa akin, naman problema, nabawasan yung kayamanan ko dahil dun, nabawasan yung budget ko. Ganun eh. Dito kasi sa Bible natin meron dito nakalagay dito huwag mo nang ipagmaingay pa ito. Ibig sabihin, pag nakapagbigay ka na, huwag na ikukwento pala. Huwag mo nang sabihin sa Kasi kapag kinwento mo, pinagmamalaki mo eh. Oo. Doon pumapasok yung pagmamayabang mo, idol eh. Yun ang papasok doon, kuya. Kaya sinasabi niya, binabawal niya, huwag mo nang ipagmaingay. Huwag mo nang ipagsabi. Kasi oras na pinagsabi mo, pinagmamayabang mo na yon. Yung pala ikwan. Pagka nagbigay alam mo pare, nadaan ako sa may kanto, binigyan ko yung tao doon ng ganito. Wala ka ng ganito pala doon. Naawa ako yung pala dapat hindi na yun. At tingnan mo lamang, marami tayong beses na nababasa natin yung mga kabutiang ginagawa ng Panginoon, lalo na sa mga may sakit. Ano sabi niya? Huwag mong ipagsabi. Yeah. Bakit? Kasi ayaw niyang ipagmayabang. Tama. Yung kanyang ginawa. Ayaw niyang ipagmalaki. So, tayo, kapag may ginawa tayo, talaga, siya pinangalan siya mismo ang nagsasabi. Pero itong mga taong inutusan niyang ito, sila ang nagsasabi. Ayun, sila na. Hindi mo nakasalanan. Hindi nakasalanan ng Panginoon. Kaya ngayon, siya ay lumalawak. Nagiging walon. Tama. Dahil sa kabutihang ibinigay niya Yan, doon sa mga taong binigyan niya ng pagpapagaling sa kanila. Sila ang nagsasabi sa kabutihan ng Diyos. So sa mga katuwid, kapag ka mismo yun ang nagbinigyan mo, hindi yung nagbigay yung mismo binigyan mo, ang siya nagsabi, sino nag-glorify doon? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Saka yun ang isang bagay na tutularan. Yeah, correct. Magiging itong uliran Yeah. Magiging modelo ng pagbibigay Pero kung yun mismong nagbigay, ipinangangalandakan, inilalagay sa dyaryo, nilalagay sa mga kung saan-saan, para ipalam sa lahat ng tao, ang naglo-glorify kasi pangalan na niya. Okay. Hindi na yung gawain ng Diyos. Okay.